umagang ito, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, na patuloy namin gadarama, Panginoon, sa bawat araw na kami ay bumabangon, dama namin ang inyong pagmamahal, ang inyong biyaya ay laging nakasunod sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, napakabuti niyo sa amin, kaya marapat lamang na purihin namin kayo at sambahin dahil wala talaga, Panginoon, na katulad niyo sa buhay namin, Panginoon. Kayo lang po, Panginoon, ang nararapat na bigyan ng kapasalamatan ng lahat-lahat ng pinakamainam sa amin, Panginoon. Kaya, Diyos, sa umagang ito, Panginoon, naway tanggapin niyo ang mga pagsamba na iniaalay namin sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng dalangin, ang lahat ng papuri, Panginoon, ay maging mabangong sa inyo sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga anak na naririto at handang magpagamit sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging kami ay ginagamit niyo, Panginoon, ay ang inyong pangalan pa rin, Panginoon, ang mataas o God. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo kaming sama-sama sa umagang ito at dalangin namin ang inyong pag-ibig ang magbuklod sa amin sa umagang ito, God. Salamat po, Panginoon, sa inyong po pinakamatas na papuri at pasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ito po namin dalangin. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous.
pakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So, the topic is about the hidden manna. Sabi dito ay, it is the food miraculously supplied to the Israelites during their wanderings in the wilderness. Imagine, for 40 years you're in the desert. Anong kakainin mo doon sa disyerto? Mamamatay sila lahat. But because of that food, that manna, given, no, the spiritual food from heaven, they have survived. That food. Imagine 40 years. Yun ang kinabuhay nila. It is miraculously supplied to them every day. Nandun lang sila, pag-gising nila ng umaga, pupulutin lamang nila. Anong sabi sa Exodus 16:21? Morning by morning they gathered it. That is how important. Pagka wala kang, kung hindi ka namulot ng mana, wala kang kakainin sa araw na yun. That is how important. That is how important is the Word of God. Kapatid, huwag ka maaalis ng bahay mo na hindi ka kumain ng spiritual food. We have to eat the spiritual food. Ganun kahalaga. Kung hindi sila mamumulot ng mana doon sa ilang, ano kakainin ng mga Israelita? Wala. Mamamatay sila. Ayaw mo? That's why people, sabi nga, there's so many dead people. Why? Because they're not eating the mana, spiritual food. No? They call it zombie. Di ba? Naglalakad, pero patay. Morning by morning they gather it, eats as much as it could eat. Yung gusto mo, kainin sa araw na yun. But when the sun grew hot, it melted. Pag nahuli ka ng gising, matutunan yung mga mana. See? Pag di tayo nagising kagad, napuyat tayo. Wala tayong pagbabasa at pag-meditate ng Word of God. The sun grew hot, it melted. Nawala ng saysay. Yung Word of God, di natin binasa. That is how important is the Word of God. The Word of God, it is the manna, the food from heaven. So let's go to our point number 1, the hidden manna. It is a memorable discovery. Memorable. Para kay Jeremiah. Anong sabi ni Jeremiah? It is memorable for me. Ang sabi ni Jeremiah, for your words were found. Yung mga Israelita, every day, the manna is available. But to those, kung hindi nila bibigyan ng pagpapahalaga, people without God, people who don't believe in the Lord, ano mangyayari sa kanila? There is no memorable for them, di ba? But for a person like you, kapag ka natagpuan mo na yung salita ng Diyos, galing sa Kanya, it is memorable for you. The time you hear, listen to the Word of God, that is memorable for you. Because it is the first time you have found the true spiritual food. Sabi niya, ito yung totoo. This is the truth that I have been searching for. And then I found it. That's why it is a memorable. Sino ang hindi memorable sa atin? The first time you heard the message, the Word of God. Di ba memorable sa inyo? At yun ang starting point. No? The starting point of your new life in Christ. Yun na, no? You are on the right path. Sabi nila, di ba? You are on the right path. When you have heard the Word of God, kaya kapatid, pagka nasa iyo na,
yung salita ng Diyos, no? Don't make it very memorable for you. Itong salita ng Diyos, I have to read it. Yan. Kailangan basahin ito. I have to listen to it. Kasi it is discovered. Amen? Natagpan mo nila. Others, they listen, but they have not found it. Diba? Imagine so many people listening to the Word of God. Every Sunday, nandyan sila minsan. But they have not found the spiritual fruit they're looking for. Bawat salita, no, naririnig mo sa salita ng Diyos, may katumbas yan. No? Matimbang yan sa pangangatawan yan. Just like every vitamins and minerals we take every day, matimbang yan sa buhay. Subukan mo hindi kumain ng masustansang pagkain. Ano mangyari sa iyo? Magiging sakit din. But the Word of God, our spiritual, kompleto yan. Imagine for 40 years, yun lang ang kinakain ng mga Israelites. And yet, no, there is their food in the desert. So what is meant by finding God's words? Nakita mo na ba? Natagpan mo na ba? Ano ibig sabihin doon? Finding, I have found it. It is very memorable for me. So ano sabi? Happy is the man who reads the scriptures and hears the word. Happy. Joyful. Searching all the while for the hidden spiritual sense. Indeed, the voice of God. Pagka binasa mo yan, diba? Pagka sinerge mo yan, then matatagpan mo yung boses ng Panginoon. Nangungusap na sa iyo siya. Di ba memorable yun? The Creator is talking to you now. Sino makakausap kayo? Those, sabi nga, yung naghahanap lang. Those who search for Him will find Him. Seek and you will find. Makikita mo. No? Pagka binabasa mo, sinesearch mo ang Word of God, then you will indeed hear the voice of God talking to you. Ganun ba yung Word of God? To find God's word means that we have been made to understand Him. Yung mga malalangin na bagay na ukol sa Diyos, ang Kanyang banal na Espiritu ang siyang magbibigay ng paliwanag sa atin. Habang hinuhukay natin yan, ay patuloy tayong ginagabayan ng Espiritu Santo upang malaman natin, maunawaan natin ang malalalim na bahagi ng Diyos. Pag hindi ka naghuhukay, meron ka bang mahuhukay na dito? I'm asking you. Wala, di ba? Wala kang hindi ka naghuhukay eh. Meron pa namang hindi naghuhukay, merong matatagpuan. Pero sa salita ng Diyos, habang hinuhukay mo yan, marami ka pang kayamanan na mahuhukay. It's about God. It's about Himself revealing to us. Maunawaan mo ngayon ang Diyos, ang kaisipan ng Diyos, dahil, sabi ito ay, we are made to understand them. Amen? Bibigyan tayo, no, sa tulong ng kanyang Santong Espiritu. For the natural man, ang taong walang Espiritu Santo, receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. 1 Corinthians 2:14. The natural man, diba? Wala sa harap. Para sa kanya, kahangalan yung mga salita na yan. I don't need to believe that word of God, sabi ng natural man. People of the world, those without
those who don't believe in the Lord, they're called natural man. Maunawan ba ng natural man without the Spirit of God? No, we can't. Di ba? Hindi niya maunawaan yan. Because these are spiritually discerned. Sa tulad ng Santong Espiritu ay madidiscern natin ang kapahayagan, ang kahulugan ng salita ng Diyos. We have that spiritual discernment. Amen? Kaya naunawaan natin. Because we are not natural man. We are spiritual man. Only those spiritual can discern the spiritual things of God. If we remain natural man, then we cannot. Even the carnal man, the Bible is to many carnal minds almost as dull a book for reading. At yung mga carnal, as an untranslated Latin word would be to an ignorant farmer. Parang katulad siya ng isang magsasaka. Pabasahin mo ng salitang Latin. Maintindihan ba niya yun? Tayo, maintindihan ba natin yung Latin? Hindi, di ba? We can understand it. Ganun din yung mga karnal. Wala silang naunawaan. Those were the carnal minds. Huwag tayong manatiling carnal. Be spiritual. No? They are unable to get at the internal sense which is to the words as juice to the grapes. Katulad ng grapes yan. Kapag hindi mo pinipisayan, meron bang lalabas na juice? Wala. Pag pinisa mo, tayo, pinipisa natin yung grapes. Amen? Bakit? Upang yung Diyos ang Diyos ay lumabas at pwede natin inumin yung masarap na inumin na yan. Paano ka makakatikim ng masarap na Diyos kung hindi mo pinipisayan? Di ba? Eh, ganun yung mga carnal, ganun yung mga natural man. Wala silang ginagawa doon, no? Sa hinog na ubas. Yung grapes, walang pumipisa. Hindi nila pinipisa. Binabaliwala. So the content of it, paano? Hindi nila matitikman. Paano matitikman yung sarap ng salita ng Diyos kung hindi natin hinuhukay? Di ba? Hindi natin binubulay. Hindi natin pinag-aaralan maligi. Kung hindi natin binibigyang pansin ng salita ng Diyos, paano tayo makakahukay ng kayamanan mula doon? Of course we cannot, di ba? Ano bang mahukay natin kung hindi naman tayo gumagalaw, hindi ka naghuhukay? The same also sa grapes. Walang mag-ibisa. Sayang. If you only listen to the word of God, you're not digging deeper into it. Hindi mo malalasahan kung anong kasarap ang word of God. Masarap ang salita ng Diyos. Anong gagawin niyo? To find the word of God means to appropriate it as belonging to us. Amen? Para bagang ito ay sa'yo. It is suitable, it is compatible for us. Sa'yo, it belongs to you. Amen? Kapartner yan ng isang Kristiyano. If you are a Christian, then the Word of God is in you. Wala namang Kristiyano, tapos wala sa kanyang Word of God. Every Christian, di ba? The Word of God belongs to him. It belongs to us. Pagka-Kristiyano ka, yung Word of God, kapartner mo na yan. It is your compatible man. Oh?
It is suitable for you and me. Suitable. Akmang-akma para sa atin bilang mga mananampalataya. Bahagi na ng buhay natin itong sinasabi natin, Word of God. That hidden manna na sinasabi natin. So to find the Word of God, appropriate it as belonging to us. Amen? Akin yan. That belongs to me. That belongs to us. Ang pinili niya, siya yan. So when the divine promise assures us personally that our sin is forgiven, that our spirit is clothed in the righteousness of Christ, that heaven is for us, that we are accepted in the beloved, then the Word of God is found in it. Kapatid, natagpan mo na. The promise, the divine promise, kapag ka tayo ay our sin is forgiven. Natagpan mo na. Napatawad ang kasalanan. Ang iyong espiritu ay binihisan na ng katuwiran ni Kristo. May bagong bihis ka na ngayon. Ha? Christ is in you. Huwag ka natagpan mo na. Ano pa? Heaven is for us. Sigurado ka na sa langit. Pasado ka na. You will be in the Lord in heaven forever and ever. Tayo. Ganun tayo. Then, we are accepted in the beloved. Tayo ay tinanggap na ng nagmamahal sa atin. Then, tunay nga na natagpan na natin. Kapatid, if you have that assurance, ang pagkain spiritual nasa sa iyo. That hidden manna. So, remember the time when we found first God's Word? Naalala niyo ba? Nung tayo ay unang natagpan natin ang salita ng Diyos, let's recall the period of our conversation. You have heard it. That's, di ba? So it is very memorable. Anong sabi? It was a discovery far more memorable than the finding of a new continent by Columbus or a discovery of gold mines. You found eternal life in God's Word. Bakit sabihin memorable? You have found the eternal life in God's Word. Mula doon sa salita ng Diyos, natagpuan mo na yung buhay na walang hanggan. Mas mahigit pa sa ginawa ni Columbus who discovered a new continent. O yung tao, no, yung mayaman, nakakita ng minahan sa mundo, mas higit na pa doon. That is more memorable. Diba? Sa iba kasi hindi memorable eh. Yung natagpuan nila, yung salita ng Diyos, parang wala lang. Kapatid, it is memorable because it has touched. Diba? Natagpuan mo na. Amen? Amen? Natagpuan mo na yung buhay na walang hanggan. Is that a memorable? Well, narito na yung hinahanap ko sa buhay ko. Merong kulang dito sa puso ko. The one, no? Who is the one? The Lord Jesus. Who is the Word of God. Diba? Siya yung salita ng Diyos. So, our point number 2, that hidden manna, not only a memorable discovery, but it is, an eager reception. Nasasabik ka. Yan, no? Masigasig ka sa pagtanggap nito. Are we eager to receive the Word of God? Tayo po ba'y nasasabik sa salita ng Diyos? Salamat po. Tayo po ba nasasabik sa salita ng Diyos? There must be an eager
resurrection. Eh? That hidden manna, when found, no, there is an eager reception. Nasasabi ka, anong ginawa ni Jeremiah? I did eat them. Sabi ni Jeremiah. Ano ibig sabihin nun? I did eat them. Kinain ko. Ang sabi niya, yung salita mo, Diyos, ibig sabihin, inasok ko sa aking kalooban, sa aking damdamin, sa aking katauhan. Kinain ko. That hidden manna, that spiritual food from the Lord, kinain niya. Sabi, I did eat them. Ang ibig sabihin ay, sabi ka lagi, sa masarap na pagkain niya. Every time na mayroong masarap, sino hindi nasasabi? Lahat ng tao nasasabi. I'm excited sa mga bagong restaurant. People are excited, no, for the new restaurant, new food discovery. Talagang naghahanap sila ng masarap na pagkain, no? They will tell you about it, no? Kahit na saan ka, they will tell you, tara punta tayo dito, ganun. Lagi sabi, ganun dapat, no? Ang salita ng Diyos, ituring natin na napakasarap na pagkain. Lagi tayo nasasabi, ganun ang tao, but spiritually they are not. Gusto lang natin masarap na pagkain. Pero yung pinakamasarap na pagkain na galing sa Diyos, ayaw nila. Kapatid, tayo, gusto natin yung salita ng Diyos, di ba? Ang sarap lang namin yung salita ng Diyos. Every time we hear, di ba? Kaya minsan sabi, ay hinahanap natin, no, yung makapagbibigay ng lunas sa problema natin. Di ba? Nakikita na, and we found it in the Word of God. Same gamot sa buhay natin, di ba? Yung iba nga, naghahanap ng pagkain na herbal na kung ano-ano para lamang gumaling sila. Narito, yung tunay na herbal, nato yung tunay na pagkain, masarap na pagkain. And we must have an eager reception of it. Kailangan sabi tayo. Nagkamali lang yung mundo. Only the physical food sila sabi. Pero regarding spiritual food, the daily food, daily spiritual food, hindi sila nasasagot. But for us, man, kapag kasabi nga, natagpuan mo na yung pagkain na yan, lagi kang nasasabi yan. Yan ang magiging araw-araw na pagkain mo. Diba? From the time we have received Christ, from the time we believe in Christ, anong ginagawa natin? We are excited about the Word of God. Nung una akong tanggapin ang Panginoon, sabi, binilan ako ng Bible. And I'm excited to read that every day. Diba? Excited ka. Kasi ang sarap eh. May bagong revelasyon. Iba itong libro na to. Iba itong binigay ni Lord na ito. Ibang-iba sa lahat ng libro na binabasa natin. Diba? Hindi nyo napansin? Yung aklat. Lahat ng aklat. Merong magandang sinasabi. But there is no promise of eternal life. There is no Jesus in that book. Diba? It is only in God's Word, the Bible. Nakakagpan natin doon yung ating buhay, ang Panginoong Jesucristo. Makikita natin. So, kailangan ba? Lagi tayong nasasabi. So, it is not, I did hear them, for that he might have done and yet perish. Pag nakinig lang, para sana gagawin, pero hindi ginawa, he will perish. I did hear them. Maraming mga tao nakapakinig yan ng Word of God. They listen, pero still they perish. Even King Herod. Ano sabi kay King Herod? Excited siya noong nakikinig ng Word of God, ng mga pangaral ni John the Baptist. Pero anong nangyari? Walang kabuluhan sa buhay niya. King Herod perished. Why? Because sabi dito, King Herod gladly heard John the Baptist and yet become his murderer. See? Why? Excited lang makinig. Pero
He did not eat the word of God, gaya ni Jeremiah. Pag narinig mo, pasukin mo sa loob, sa puso mo, sa isip mo, at damdamin mo, sa katawan mo, sa kaluluwa mo, ipasok mo. Yun ang ibig sabihin nun. But King Herod, he loves to listen the message, the word of God from John the Baptist. Ano nangyari? He loves to listen only. No application, no eating. No? Diba? He became the murderer of John the Baptist. So the scribes, ganun din. Yung mga escriba fought over the judge and titles of the law, but were blind leaders of the blind. Nevertheless. Diba? Nag-aral ng salita ng Diyos. Yan. Pinag-aralan nilang maigi. No? Kaya nilang depensahan ang salita ng Diyos. They fought over it. Ang sabi but we're blind leaders. Bakit? Hindi nila kinakain. Yan na pinapasok sa kanilang puso at kaisipan. There are only mere words. Listening only, no? No application. They are blind. Sabi yan, nevertheless. Blind pa rin sila. Diba? Kaya kapatid, hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Gaya ni Jeremiah, pinakailangan, I did eat them. Ganon din naman ang sasagot natin. I did eat the word of God. Dapat kainan natin. Ibig sabihin, papasukin natin sa puso natin. Sa buhay natin. Ano yung sabihin nun? Eager reception means an eager study. Amen? Nasasabit ka. Pag-aralan mo araw at gabi. Yun ang ibig sabihin ng I did it them. Nasasabit ka na mag-aral, na magbasa ng salita ng Diyos. Meron kang pananabik. Yan, day and night. Kapatid, are you still excited? Are you still eager in reading the Word of God? O meron ng kapalit na mga gadget? Mas eager, no? To play, no? Our gadgets more than the Word of God. Kapatid, dyan tayo nagkakamali. Eager study. Give time for ourselves to study the Word of God. Meron time para sa gadget. Meron time para sa Word of God. Kailangan mas excited ka doon sa salita ng Diyos kaysa yung mga gadget na yan. Kaysa anumang gawain. That is it. Eager study. Sabit kang mag-aaral, kapatid. Nasasabit ka pa ba mag-aaral? Magbasa ng salita ng Diyos? O nagbabasa, you're only reading for the sake of our Bible reading. Dahil meron kaming Bible reading. Yun. For the sake of it, you're reading it. No, hindi ganun. Dapat meron ka talagang pananapin sa salita ng Diyos. No? Hindi dahil doon sa schedule, doon sa binigay na journal para sa atin, the Bible reading. Hindi yun. Eager study. I did it. Yun ang ibig sabihin. He who loves the Savior, He who loves the Savior desires to grow in knowledge of Him. Amen? Kapatid, sabi mo mahal mo si Kristo. Mahal mo ba talaga si Kristo? Kung mahal mo si Kristo, meron kang desire to grow in knowledge of Him. No? Pag umaawit tayo ng I love you, Lord, yan. Ibig sabihin yun, meron kang pagnanasa. Ikaw ay nasasabik lagi na mag-aral ng salita ng Diyos. Study the Word of God. Eager to study. Amen? What is the use of saying? Lumuluha ka. No? Tumutulong sipon mo.
sa kakakanta na, I love you, Lord. Tapos hindi mo naman binubuksan yung salita ng Panginoon, yung salita ng Lord. Wala ka namang kasabihan mag-aral, no? Magbasa, hukayin ang salita ng Diyos upang magpahayag ang Diyos sa atin. Ano halaga ng pag-awit natin? No? Wala. Every word of God, every word na lalabas sa bibig natin, ay kinakailangan we will stand for it. He turns the holy pages with new delight. Amen. He seeks the blessing of a man, who meditates in God's law day and night. Bakit? Bakit siya nasasabi? Kasi hinahanap niya ang blessing. Diba? Blessing in Psalms 1:2. No? Daily, he meditates the Lord. Why? Kasi sabi doon, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Daily, he meditates in the Lord. Kapatid, binabasa ba natin? Pinapag-aralan ba natin yung Word of God? Oh, there is no time for it. Seeks the blessing. Hanapin mo doon sa sinabi ng Diyos sa Psalms 1:8. Daily, he meditates. Bakit? He seeks the blessings of God. So number 2, it implies a cheerful reception. Amen? Yung pagtanggap ng salita ng Diyos must be cheerful. Diba? Merong, ano sa Tagalog ang cheerful? Merong kasiyahan. Tanggapin mo ang salita ng Diyos na happy ka, no? Sa pagbabasa, excited ka, no? You'll receive it, excited ka dahil merong sinasabi si Lord na hindi mo pa alam. Ngayon gusto mong malaman, excited ako sa gustong ipahayag ni Lord sa akin. Excited tayo, ano bang bagong kaalaman ang gustong ipaalaman? No? Na gustong ipahayag sa akin ni Lord, meron na naman bago. You know what? The time when we were born again, it is not the same today. Di ba? Ang dami na natin nahukay. Yung ating kaunawaan ay tumaas na yung level natin. Why? Kasi nga, tinanggap natin may katuwaan, kagalakan, yung salita ng Diyos. Do we have that? Tayo po ba'y nasisiyahan pa sa salita ng Diyos? Kapatid, kung hindi, nanganganib tayo. Nanganganib ang spiritual life mo. Don't think you're standing now. No? Gaya na sinabi ni Paul, kapag nangaral ako, sabi ko, kasi baka ako natumba na. Nakadaba na para ako, hindi ko alam. Kaya kailangan pagmasdan natin yung sarili natin, excited pa ba tayo? Kung wala na tayong excitement, kapatid, ibalik mo yung cheerful reception of the Word of God. Lagi kang excited sa Word of God. Ganun lagi dapat tayo. Excited tayo. It's not about people, it's not about anything. No? It's about Jesus. Hearing the Word of the Lord. Yun ang buhay natin, di ba? It's about the Word of God. It's about Jesus who have saved us. So, no, hindi yung mga bagay dito sa mundo. Kasi lilipas naman yung mga bagay sa mundo, di ba? Meron ba tayong mamahalin dito na hindi lilipas yan? Meron ba? Lahat ng, sabihin mo na yung lahat ng dito sa mundo. Meron kang magandang bahay, meron kang magandang kotse, meron kang kayamanan, meron kang asyenda. Lilipas natin eh, di ba? Pero yung Word of God, hindi lilipas yan. Amen? Hindi lilipas yan.
yung mga pinagpawisan mo ng buong buhay mo, kapag tapos wala kang panahon sa salita ng Diyos, yung mga bagay na pinag-ipunan mo, pinaghirapan mo, hindi naman masama yun eh. One thing, dapat yung huwag mong kalilimutan, prioritize the Lord. Amen? Prioritize His Word. Yun ang priority mo. Yun ang pagkain mo. Mayroon ba? Yan, nagsasabi-sabi, gutom na ako eh. Ano makain natin? Kanina kapatid, wala ako ang niluluto, nagugutom na ako. Di ba? Galit na galit ka dahil hindi pa luto yung tanghalian. Si Lord kaya galit. Pag hindi na tayo kumakain ng salita ng Diyos, wala na tayong time sa kanila. Palagay nyo natutuwa siya sa atin? Tayo nga nagagalit, di ba? Pagka nagugutom na tayo. How much more so? Natutuwa siya? Itong mga anak ko hindi nagugutom. Wow! Di ba? Itong mga anak ko hindi man nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi sila nagugutom. Itong mga anak ko hindi man nagbubulay ng salita ng Diyos. Wow! Ang galing na po ba na? Natutuwa ba yung si Lord na ganon? Na wala man lang kumakain ng hinihanda niyang pagkain? Meron bang natutuwa? Meron bang natutuwa? Kapatid, hindi natutuwa si Lord. Kailangan, kung natagpuan mo na yung tunay na kayamanan, be cheerful in receiving it. Maging cheerful tayo doon sa binibigay ng Diyos. Nagluto si Lord ng masarap na pagkain. Walang kumain. Ikaw, natutuwa ka? Ang sarap-sarap ng niluto mo, pinagpaguran mo, no? Ilang oras mong niluluto yan, tapos walang kumain. Anong nasa mind mo? Anong nasa isip mo? Diba? Bakit kaya hindi kinain? No? Walang natutuwa. Diba? Nagkapakapagod ka, nagluto ka, tapos wala mo lang kumain ang luto mo, kapatid. Hindi natutuwa si Lord kapag hindi ka na nasasabik sa salita ng Diyos. Hindi na siya natutuwa niyan. No? Minsan itabi na natin yung gadget natin. Let's read the Word of God. Amen? Yung Word of God, unahin natin. Meron kang matatagpuan masarap doon. Meron kang matatagpuan na bibigay ng Diyos sa atin by reading the Word of God. Amen? Anong mapapala mo sa kakalaro natin? Di ba? Mapapagod yung isip natin. Hanggang alas 3, hanggang alas 4, naglalaro tayo ng gadget natin. Anong mapapala natin dyan? Sakit! Kakaroon ka lang ng sakit yan. Tapos, pag-pray natin, kung saan kumaling. Di ba? Ano ibig sabihin nagkasakit ka? Merong sinasabi sa iyo, si Lord. Sabihin ay, bigyan mo siya ng priority. I was so in love with your word that I not merely held it, rejoice in it, and embrace it, but I receive it into my inner being. Dapat na. Ako'y in love sa salita ng Diyos. Hindi ko lamang sabi niya ito ay pinanghahawakan, hindi lamang ako natutuwa, hindi ko lamang ini-embrace ito. By I receive it into my inner being, doon sa kaloob-looban ko, ay tinatanggap ko ang salita ng Diyos. I did eat the word, sabi ni Jeremiah. Yan ang ibig sabihin. In our innermost being, tanggapin natin yung salita ng Diyos. And then number 3, it's not only an eager reception, there is a happy consequences. Amen? Happy consequences. Anong consequences? Ang sarap, ang ganda. Your word was unto me the joy and rejoicing of my heart.
Ito'y nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan ng aking puso. Amen. Okay. Kapag yung tao, yung salita ng Diyos nasa Kanya, there will be joy. Nakikita mo sa kanilang mukha. No? Bakit laging masaya? Si Sister Bai, no? Parang gano'n. No? Why? Kasi wala siya. Nasa Kanya. No? Sapat na yung salita ng Diyos upang siya'y magkaroon ng kagalakan at kasiyahan. No? Nagagalak, natutuwa ang kanyang puso. Amen? That is the happy consequences. But those who do not have the Word of God, anong meron lagi? Kalungkutan. Yung taong walang salita ng Diyos, kita mo, meron kulang sa kanila. Di ba? Wala yung salita ng Diyos eh. As if they are bulalan. No? As if they are only, sabi nga, ng mga bula, no? Bubbles. Bubbles in the air. Lumitaw lang tapos wala na. Ganon sila. Walang kagalakan, makikita sa kanilang puso. Sometimes you will see them happy, smiling, but deep inside them, they are not happy. They have no joyful joy. They have no joy in their heart. Hindi sila magdapat. Meron silang kalungkutan na inahanap nila, hindi nila makita. That's why it is called hidden manna. Yung mga tao na wala sa Diyos, na wala sa kanilang salitang Diyos, it is called the hidden manna. Kasi hindi nila nakikita. Nandyan lang yung salita ng Diyos. Hindi naman nila nakikita. They are bulag. Bulag. They are blind. They have eyes, but they are blind. Bakit? Bakit tawag doon hidden manna? Because they have not found the hidden manna. They have not found the Word of God in their lives. Wala silang kagalakan, di ba? But to those who have the Word of God, they were rejoicing, di ba? They had the joy in their heart. Amen? Lagi tayong nagagalak. Bakit? Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, mahirap ka man o mayaman ngayon, ano man ang kalagayan sa buhay, kapag ang salita ng Diyos na sa puso natin, then we have that joy which comes from the Holy Spirit. Yung tao na wala yung Holy Spirit sa kanya, hindi siya masaya. Di ba? Kasi wala yung Word of God eh. Huwag tayong mabuhay lang sa mundo ito. Don't ever forget the spiritual food, the Word of God. Kalimutan mo na lahat. Don't forget the Word of God. Yun ang pinakamalaga. Yun ang sabi ni Jeremiah. I did eat them, and because of that, I have joy, and I am rejoicing. Amen? Ganun tayo mga Kristiyano. Amen? Ganun tayo. Because the Word of God is in us, and he who has found the Word and feeds on it is a happy man. Mali lang yung translation dito siguro. Is a joyful man. But in order to get joy from God's Word, we must receive it universally. That is it. What is the consequences? Rejoicing. No? A joyful heart. But, ano gagawin natin? Receive it universally. We are not to receive parts of the gospel, but the whole gospel. Don't receive only a part of it. Receive it universally. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na kagalakan, not only a part of it. No, receive it universally. To the tender-hearted Jeremiah, it was a trial to say, your city will be destroyed, your women, your children will be slain. But when he considered that some might lead to repentance, he could deal out the thunder of the Lord. Kahit na masakit, no, kay Jeremiah, yung nangyayari sa kanyang bayan, sinabi ni Lord, your city will be destroyed. Imagine the Word of God saying that.
your people, your women, and your children will be slain. Mamamatay ang inyong mga kababaihan at ang iyong mga anak, ang mga bata. But, you consider that some might live. Kung ito ang paraan ng Diyos upang magsisi ang bayang Israel, gagawin ng Diyos yan. He would accept it. Accept. Receive universally. Tanggapin mo lahat ang salita ng Diyos. Kahit masakit yan. Kapatid, minsan nasasaktan ka sa salita ng Diyos. Hindi ba? Pero dapat mong tanggapin para sa kapakanan natin. In order for us to what? To repent. Kung minsan meron tayong dapat pagsisihan, ginagawa ng Diyos yan, nagkakaroon tayo ng kahirapan, karamdaman, o lahat ng anumang kahirapan sa buhay. Dahil gusto ni Lord ay ikaw ay magsisi sa iyong ginawang kasalanan. That is what the message of the Lord. But if my people will humble themselves and pray and seek my face, then sabi na, I from heaven will answer them. Yeah? If my people will turn from their wicked ways, kung kanilang iiwan ang kanilang masasamang gawa. Kapatid, nililinis tayo ng Diyos. It is for our own good. Diba? Masakit man ang salita ng Diyos, tanggapin natin. Because that is it. Ang sakit na, ibig sabihin, may pagpapagaling ang Panginoon sa buhay natin. Sabi nila, He could deal out the thunder of the Lord. Lahat tatanggapin niya Jeremiah. Masarap man o hindi man masarap para sa kanya, tatanggapin niya. Because it lead to the repentance of His people. So the word of God to Jeremiah would have given him joy if he had not been obedient to it. Kapatid, the consequences, the joy, there is a condition. We must be obedient to it. Walang joy. No joy if there is no obedience. That is the condition. Obedience. The word of God. Kinakailangan sumunod tayo. Kinakailangan ay sundin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. So there is the doctrine of election. Di ba? Ganda ng consequence ng eating the word of God. Why? That doctrine of election. The Lord has a people whom He has chosen and whom He loved before the foundation of the world. Di ba nakapagbibigay ng kasiyahan para sa atin, di ba? Ikaw ay pinili ng Panginoon. Ang sabi dito, before the foundation of the world. Bago pa ginawa ang mundo, siya ay pinili ka na niya. Amen. Hallelujah. Di ba ang sarap, no? Knowing that doctrine or that teaching. Knowing that teaching, I'm chosen by God. Amen. Di ka ba nagagalak yan? No? Di ka pa pinapanganak. Nandun na, no? The foreknowledge of the Lord. Pinili ka na niya. Di ka ba matutuwa na? No? It produces joy. Di ba? Nag-agalak tayo kasi, yes, no? Hindi pa ako pinapanganak. Bago pa nilikha yung sa libunan, nandun na ako doon sa foreknowledge ni Lord. Amen! Hallelujah! Kaya ka nga narito eh. Kaya ka nga nasa kay Kristo. I mean, bakit ka nasa kay Kristo ngayon? Kasi alam niya, you will decide that you will receive Christ in your life. Alam niya. Yan. Although we have, no, the free choice. Meron kang free choice, but the Lord, alam niya yung magiging decision mo. Because of His foreknowledge. No? He knows. Kaya yung mga, sino maliligtas? Of course, only true Christians. Di ba? Yung tunay. Alam ni Lord kung tunay mo, hindi. Kasi bakit? Kasi nababasa ni Lord ang puso mo eh. Siya lang nakakaalam kung anong laman ng puso mo. Those true Christians, they are the only ones who will be with Him. Those pretenders, those professors of Christianity, yung mga nagkukunwari, yung mga ipokrito, siyempre
hindi tunay na Kristiyano yan. Pag hindi ka tunay, hindi ka maliligtas. That is it, di ba? That is the final word. Kung hindi tunay yung puso mo, laman ng puso mo hanggang ngayon, hindi ka naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos, then hindi ka tunay. Alam ni Lord yan. Pwede kang magkunwari, no? Na parang Kristiyano ka. Pero sa totoo lang, ngayon din, oras na ito, alam niyo kung sino na sa Kanya. That's why we have to be ready. Diba? Lord, sa iyo ako. Diba? Yun ang gagawin natin. Hanggang mamatay, Lord, sa iyo ako. Alam mo yung laman ng puso ko, Lord. Diba? Lord, kahit na nung mangyari sa amin, ikaw pa rin. Alam ni Lord yan. Kung totoo yung sinasabi ng puso mo, alam niya kung hindi ka tunay. So, number 4, it is a distinguishing title. I am called by your name, O Lord of hosts. Okay? Distinguished title. Kinahiya ba natin yung tayo tinawag bilang mga lingkod ng Diyos? O'y kinahiya? Si Prophet Jeremiah, sabi niya, I am called by your name. Natutuwa siya. Bro, minsan meron sa atin, nahihiya siya na siya'y born again. They should not know that I am born again. I will keep it secret. Ano ba gano'n? Kristiyano na nagtatago, ikinahihiya ang pagiging Kristiyano. No! Sabi ni Propetang Jeremiah, I am called by your name, O Lord of hosts. Nagagalak siya that he is a prophet of the Lord. Natutuwa siya. Hindi ka ba natutuwa that you are a servant of the Lord? Hindi ka ba natutuwa that you serve the Lord, that you are a Christian, that you are born again? Hindi ka ba natutuwa niyan? Ikinahiya mo ba yung pagiging born again? Sabi ni Jeremiah, hindi niya kinahiya yan. I am called by your name. Tinawag ako ni Kristo. Ganun din naman tayo. Tinawag ako ni Kristo. Amen? Tinawag ako sa kanyang pangalan. In the name of the Lord. Amen? So, there is the doctrine. There is. Some do not count it fair. A fair thing to bear the name of the Most High. They have a belief in Jesus, but they have never acknowledged Christ's name openly. So yung magiging bisan dahilan. Naniniwala sila kay Lord, but ikinahiya nila si Lord. Kapatid, hanggang ngayon ba, ikinahiya natin ang pagiging Kristiyano natin? Are we afraid to tell someone that we are born again in our office, in our schools? Remember, si Jeremiah, hindi niya kinahiya. To Jeremiah, it was a consolation that he was called by God's name. Or is it sorrowful for us? Nalulungkot ba tayo ay kabilang tayo sa mga Kristiyano, sa mga born again? Nalulungkot ba tayo? No? Hindi ba tayo happy? Kristiyano tayo? Hindi ba tayo happy yung father natin Kristiyano? Yung mother natin Kristiyano? Yung mga kapatid natin Kristiyano? Hindi ba tayo nagtutuwa? Hindi ba tayo nagagalak? O nalulungkot tayo? Bakit meron akong mga pamilya ng mga Kristiyano? Meron ba gano'n? Nalulungkot ka? Meron kang magulang kapatid, magulang ina, Kristiyano? Nalulungkot ka pa? Meron ba gano'n? Wala, di ba? You're not sorrowful, di ba? Kung ano yung meron tayo, ano tayo sa harapan ng Panginoon. Can we bear Christ's rebuke
when we will say to those who did not confess Him before men, I never knew. Kapatid, ang masakit ito. Dahil hindi ka tunay na Kristiyano. Ito yung masakit, di ba? Pagharap mo kay Kristo, no? Appearing before the Lord, I never knew you. Isang nakakahiyang pangyayari sa buhay mo na hindi mo na makakalimutan kailanman. Hindi ka kilala ni Kristo. Imagine that. After all those years, hindi ka kilala ni Kristo. Diba? Bakit? Hindi ka kasi tunay. Diba? Hindi ka tunay eh. Si Lord, nabasa niya yung puso mo. Nagkukunwari ka lang. Kapatid, pretenders and professors are not accepted by the Lord. Hindi tayo tatanggapin. No? Hindi pwedeng magkunwaring magiging Kristiyano. Sapagkat masakit na sasabihin ni Lord sa atin, hindi kita kilala. Okay? I'm going to Sunday. I'm going to the midweek service. I'm having my Bible study. Tapos sasabihin ni Christ, I never knew you. Why? You're the great pretender. Diba? Nagkukunwari ka lang. The Lord wants from us, no? Our hearts, no? That our believing in is genuine. Genuine ba yung puso natin o hindi? Baka peke yung puso natin, no? Kapatid, kapag genuine yan, kahit na nang dumaan sa buhay mo, hindi mo ipagpapalit si Lord. Genuine yan eh. Tunay yun eh. Alam ni Lord kung talagang mahal mo siya o hindi. Alam niya yan. Sa harapan ng tao, pwede kang magkunwari. Pero sa harapan ng Diyos, kapatid, hindi tayo pwede magkunwari. Kapatid, huwag na natin hintayin sabihin ng Panginoon sa atin, I never knew you. Diba? Don't wait for that. Huwag mo na hintayin. Our conclusion, kapatid, kung wala pa sa'yo, yung pagkain spiritual na yan, yung masarap na pagkain na yan, hindi mo pa natatagpuan yung mana. That mana that was given to us. Hindi mo pa natatagpuan. Kasi you are blinded. Di ba? Blinded. Kasi hindi mo siya binigyan ng pansin. Napakinggan mo lang. But you did not eat then for the word of God. It's time. Ang sabi dito ni Jeremiah, and I want to repeat it. Thy words were found. Amen? Ang iyong mga salita, O Diyos, ay aking natagpuan. And I did it then. Kapatid, it then. Pasukin natin sa buhay natin yung salita ng Diyos. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Kapatid, tinatawag ka ni Lord ngayon. Come out. Sabi niya dito ni Paul sa 2 Corinthians 6:17-18, wherefore come out from among them. Lumabas ka na doon sa mga taong bulan. Sabi niya, come out from there and be ye separate. Humiwalay ka na sa kanila, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Kapatid, kung tatanggapin mo yung salita ng Diyos ngayon, I will receive you, saith the Lord, and I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord God Almighty. Magiging anak ka ng Diyos. Ang sabi ng makapangyarihan Diyos. Let us all stand.
to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Hallelujah. Salamat po, aming Diyos. Because your words were found in our lives, O God. It's very memorable for us, Lord. The memorable day in our lives when we have found your words. As Prophet Jeremiah had testified, your words were found. It means, O Lord, they were found because you give understanding to the words. They were found because, Lord, because it is appropriate that it belongs to us again. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord, dahil kinain ni Prophet Jeremiah ang iyong mga salita, Lord. Nang ibig sabihin, Panginoon, siya'y laging nasasabik upang mag-aaral ng iyong mga salita. Siya'y laging nasasabi, Panginoon, natutuwa sa pagtanggap, Panginoon, itong mga pagkain na ito. I did eat them, O Lord, with excitement, O God, with eagerness, with zeal, O God, with cheerful reception. And Lord, thank you for the consequences of having your words found, because it brings the joy and rejoicing in this heart. Lord, salamat po because we are now your child. We are not ashamed of it. We are not ashamed to be called Christians. We are not ashamed to be called born again. We are not ashamed to be called pastors, teachers of God. Just like Prophet Jeremiah. He's not ashamed to be called a prophet of the Lord. Reaching, O God, people, telling them your love for Him, for you, O God. Kaya Lord, salamat po. Yung salita mo, isang nagpapalakas sa amin. Thank you, Lord. Because without this word, we will all be dead, O God. Wala kaming pagkain spiritual, hindi kami mabubuhay ng spiritual. Just like, Panginoon, sa buhay na ito, kung wala kaming supply na pagkain, hindi rin mabubuhay ang aming mga physical. Lord, hayaan mo, bigyan namin halaga ang iyong mga salita. Mula ngayon, sa pagkarinig na iyong mga salita, Lord, ito'y bibigyan namin pansin, ito'y pag-aaral namin, ito'y bibigyan namin ng oras, Panginoon, upang alamin, Panginoon, ang mga kayamanan na binibigay mo pa sa amin, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your comforting words. Bless everyone, Panginoon, na narito nakinig. Hayaan mo na, starting today, you will love to study your word.
Glory belongs to you. In Jesus' name.